O eto, isunod natin kay JPE, mga kababayan. O, napapa-comment na tuloy si Manong Johnny no? Sa mga sinasabi ni Vice Presidente. Aba, naalala nyo yung isang vlog natin na ang sabi ni Inday Sara Duterte, kaibigan natin ang China, hindi natin kailangan humilig sa Estados Unidos. Wala pong paghilig o wala pong paglin sa Estados Unidos, mga kababayan. Ibinalik lang po kung ano yung meron tayo. Pero yung palalayasin mo, yung mga Amerikano, tapos magiging best friend mo o hihilig ka doon sa China, tingin ko, yun yung paglin talaga. Di po ba? Yun yung paglin talaga. Medyo playing safe ang ating Vice Presidente, lalo na ho pagkadating sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ako, playing safe po yan. Biruin nyo, pagkatagal-tagal ho, mga bossing, di ba? Nung talagang pumutok yung balita about West Philippine Sea sa pagwa-water cannon sa atin ng China, wala tayong narinig sa ating Vice Presidente. Wala ho. No? At ito pa ang malala. Hindi, ewan ko ba kung paano, ba't ganun sumagot si Pulong, Sabi, hindi po trabaho ng Vice Presidente ang magkomento tungkol po sa West Philippine Sea. Anak ng tipaklong yan. Bobo na lang ho ang mapapaaw. O nga, tama yun na. Tumakbo kayo sa isang posisyon na alam ninyo, pangangalagaan nyo ang teritoryo ng Pilipinas. Alam ninyo, kasama sa inyong trabaho ang pangalagaan ang mamamayang Pilipino, kasama ang buong bansa natin. Tapos hindi pwede, wala, no? Hindi trabaho ng Vice Presidente. Hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento doon sa West Philippine Sea. Tiruin mo yun. Sige, pagbigyan na natin si Pulongski, mga bossing. Baka nakainom ho galing sa beer house, no? Nung sinabi niya yun. Pagbigyan ho natin, mga kababayan, yung nangangarap na maging House Speaker, na mukhang ang mas bagay ho, beer house speaker. Di po ba? Pagbigyan natin, hindi trabaho ng Vice Presidente. Sige, ganito na lang. Bilang simpleng mamamayan na lang. Bilang isang Pilipino na lang. Yun na lang di ba ho? Pero hindi, wala. Hindi ho sila nagsasalita. Matunog na matunog ho kasi nung panahon na yun, mga bossing. Aabot ng China ang balita. No, kaya walang salita. No, magkapit-pitan man ng itlog, hindi sila magsasalita. Pag nagsalita po sila o nagkomento ang ating Vice Presidente, napapabor po sa mga Pilipino. Naku, baka magalit naman yung best friend ng tatay niya na si Xi Jinping. Baka magalit naman sa kanila yun. Ano po, minsan isang beses pumasok sa isip ko yung sinabi ni Katrina Ponce Enrile na anak po ni JPE. Merong pondo na nanggagaling sa China, no? At may pinopondohang mga tao para sirain ang ating gobyerno. Ang galing ng strategiya ho, mga bossing, Meron namang mga tao na tumatanggap ng pondo para ho, mismong sila ang sumira sa gobyerno, kapalit ang pera. Biruin niyo po yun, saklap. Ang saklap po, mga kababayan. Strategy ng China, bahala kayo, maggera kayo, mag-away-away kayo dyan sa lugar ninyo, sa bansa ninyo. Kami, ganyan lang kami dito. Pinapanood namin kayo. Hindi na kami masyadong kikilos. Bakit? Kapwa nyo na Pilipino ang kumikilos sa inyo para gibain ang gobyerno ninyo Tapos kung makikita natin yung mga galawan ng mga DDS na mga vloggers, uumpisahan doon sa meron PIDEA leak. Adik daw ang Pangulo. Tapos lahat ho, mga kababayan, walang tumugma, walang napatunayan. Pagka wala na po, hindi kinakagat ng mamamayang Pilipino, iiwan na lang po nila na ganun yun.
Di ba, Mr. White? Suled kasi. Ha, ha, ha. O, di ba? Iiwan na lang nila yon. Tingnan niyo po yung ginawa ng Vice Presidente dun kay Congresswoman Luistro. Style nila, oh. Babanat. Sa pool kayo, sa akin. No, sabi ng mga DDS, napapakamot ng batok na lang ako dito sa mga DDS. Sa pool kayo. Sabi ng mga DDS, nagko-komento kay Congresswoman Luistro. Oy, magbayad ka muna ng utang ninyo. Sumagot si Congresswoman Luistro. Sabi, bigyan nyo naman sana kami ng resibo. No, ng patunay na may utang kami. Nang sa ganon, nababayaran namin kayo. Hindi yung ganyan-ganyan lang. Ano po ang naging sagot ng Vice Presidente? Hindi na ho sumagot. Kung ako ho, si Vice Presidente, at alam ko na may utang talaga ako sa kanila, na may utang ang mga abante sa amin, ganon pagkakataon ko na to. 8 million o 9 million yung binanggit na utang. Pagkakataon ko na to, makakasingil ako. O eto, ibabalandra ko sa publiko. Eto, may katibayan kami na kinuha nyo na lawyer ang aking asawa na si Man Scarpio. Di syempre mapipilitan na ngayon yung mga Luistro na magbayad. Bakit wala tayong nakitang patunay o sumagot man lang? Ay hindi, wala na, okay na yan Sira na nasagot tayo So wag na natin palakihin yan. Ganon nila iniiwanan na lang po, mga kababayan. Ganon na lang po na iniiwanan. Ngayon, ang Vice Presidente, ngayon na lang ho nagsasalita. Pero doon sa mga maliliit lang na mga lugar, kung sa man lugar yun, hindi yun talagang, wala na, patay na. Kumbaga, nagniningning pa at sobrang lakas pa nung apoy, no? Nung balita na yun about sa West Philippine Sea. Hindi pwedeng komento ang Vice Presidente. Diretso sa China yan. Pag siya nagkomento, pabor sa Pilipino, lagot kay Xi Jinping. Pagka naman siya, pumabor sa China, lagot sa mamamayang Pilipino. Yung 2028 election na hinihintay nila, no? Kaso hindi makapaghintay, kaya nang aagaw ng posisyon, lalo hong madedelikado yun. Baka lalo ho na hindi iboto ng maka-China pala talaga kayo ha? Ngayon, medyo nakakapagsalita na ang Vice Presidente. Patay na yung issue Hindi na magiging issue Pero, pa din play safe pa din ho, mga bossing. Sabi niya, dapat ito pinapangalandakan ni Marcos ito na yung arbitral ruling na pinanalo natin sa UNCLOS.